That was so hot. Usong-uso ang mga cheater. Bakit pinag-uusapan lagi yung mga cheater, no? Drama. Alam mo naman ang Pinoy, mahilig sa drama. What's in it for them when they talk about people cheating? They feel good about themselves pag nakabash sila ng cheater. Alam mo naman mga Pinoy dito, napakalinis. Ang lilinis! Then may something kasi sa cheating na tingin nila kaya nila mag-engage in a conversation kasi siguro marami nakaka-relate, alam nila yung pakiramdam ng sasaktan. Pero confidential fans, todo depend. Char. No politic here. No politic here. Lolong. Hindi kasi sa ganun invested sila pero sa major issue. Oo nga. Yun lang naman sa akin. Pero what's behind the psychology ng cheating, di ba? Ang nakikita ko kasi dyan, mas madali kasi mag-engage in a conversation kapag may kinalaman sa mga celebrities. Diba? Parang alam nila yung sasabihin nila kumpara sa mga current events na, halimbawa, geopolitics. For example. It's too much for them. It's too much for their brain. And I'm not calling them dumb, pero TikTok parang brains. pero parang gano'n na nga. Grabe. Hindi ko sinasabing morally superior ako, syempre. Pero tingin ko gano'n kasi mas madali kang makakapagbigay ng opinion mo eh. Kasi tama. Kahit sino nakakaranas ng cheating eh. Gagi, cheating, it comes in all forms. Naman, hindi lang sa romantic relationship. Diba? You got cheated when it comes to your money. Or sa mga friends mo, bebetray ka, di ba? O kaya naman, nag-cheat ka sa GTA dati. So yum. Diba? Simpler times yun eh. Simpler times pa yun eh. Pero, tangina, natanga lang ako lagi na nagiging talk of the town siya. Nagte-trending. Ayun nga, trend lang eh. Sana nga mamatay na yung trend na yun mamatay din naman yung issue na yan. Tapos makikita mo, lumalabas na uli sila sa mga movies. Gano'n naman celebrity dito. Nakakatawa lang yung public apology nung babae. Notice na hindi ko pinapangalanan. Ganun sila ka-irrelevant sa akin. Sa atin siguro. Parang ma-acting lang din siya. No? Parang ako nanonood ng bad YouTuber apology video. Hindi, parang ang dating parang victim pa rin siya eh. Kasi sinasabi daw nung guy na single siya, gano'n, kaya napalapit siya. Pero pag titinan mo yung mga convo nila na nalik, pero kasi, alam nila eh. When it comes to cheating, it takes two to tango. Diba? Yun nga. Yun nga. At may gusto ko i-bring up sa'yo, pre. Have you ever been cheated on before? Or kahit hindi mo na ikwento, kung di ka komportable, okay lang. Sige. Explain mo na lang yung, kumbaga, the psychology or the behavior behind it. The idea itself. Siguro yung yung feel, yung sa side nung cheater, yung sasabihin nila sa'yo na ayaw kasi kitang masaktan pag sinabi ko sa'yo, di na kita mahal eh. Pero ganun pa rin yun eh. Doon pa rin dadating yun eh. Diba? May nakilala akong iba na much better sa'yo. Pero di ko masabi kasi ayaw kitang masaktan. That's utter bull crap. Diba? Doon din naman yung dating eh. Yung ganun nga po, yung ganun mga explanation. Lalala lang yung sitwasyon, di ba? Pero sabi nga ni girl, di ba? She comes clean daw. Sinabi niya agad dun sa ex niya na na-attract siya dito sa guy na to. Ewan ko, para sa akin may pagka-manipulative na rin yung ganung statement eh. Di ba? Parang ginagawa niyang tanga yung tao. Parang parang sinabi niya na mabait pa rin ako kahit nag-cheat ako. Parang tsaka you're throwing someone under the bus to save your ass. Yun yung parang scammy part dun eh. Pero unforgivable yun. Mamamatay din yung trend niyan. Kapalit lang ng usapan nila eh. You forgot your sweater. I feel sad na ubos na yung amoy mo sa sweater. Tanang baho nun. Smoke then fuck. May mga ganun pa eh, puta. Wild, no? That was so hot. Sabi ko nga tangin to, may something dito sa babaeng to, sabi ko. Nakukutuban ko may may kulo. Tsaka bata pa siya eh. Parang in-explore pa niya yung mundo. People are wild, when it comes to dating, relationships. Tsaka sabi nga ni dati ni James Caraan sa Cool Pals, mga ganong edad, kalakasan pa yun. Kalakasan pang tumotnak. Binaligtad ko lang yung word. Sabihin ko ang pangit kasi pakinggan ng salitang kantot eh. Ang pangit kaya, yung pinakabalahurang salita. Pinakapangit na salitang Pilipino eh. Salitang Tagalog rather. Tapos yung ba to? Yung isa pang may baboy din na salita eh. Yung pangkanto rin.
Nakalimutan ko po. I'm blanking on that on the word. Pero yun nga, you get the point. Tangin ng memory to. Yeah, pero you know what's not hot? Ano? Ticket sales in the movie theaters. Oo nga, mahal ngayon. Ano? Nakakainis, gagi. Tapos wala namang magandang papanood. Oo nga in the theaters. Tangina yung mga pricing nila ranging from 370 to 450. Pero sa Santa Lucia, 275 pa rin yung ano. Mahal pa rin. Mahal pa rin, pero naalala ko dati. Wala namang magandang papanoorin kasi. Yun nga dati 180 lang. May 3-hour movie ka na, alam ko eh. Diba? Ngayon 400. Anong yun? Dati nung nasa Jensen ako, nasa 185 yata. Yan nga, ganun. 2019 pa yun. Kahit nga sa probinsya, alam ko mataas na rin yung rates eh. Kaya nga sabi nila, kaya mahina rin daw yung film industry ngayon. Sabi nila, gawa rin daw ng ticket sales. Ticket sales. Yung ticket prices. Tsaka aminin na natin, nakakain na ng streaming services yung cinema. Naman. Na-outdone na. Ganun. Yung piracy din. Sa piracy may argument na hindi naman daw nakaka-apekto eh. Hindi, streaming platforms talaga yung ano ngayon. Kasi mas mura talaga. Kasi naman, pupunta ka pa sine, hintayin mo na lang ilabas sa sa Netflix, sa Disney Plus. Tsaka dumadami na yung ngayon, streaming platform. Oo nga. Parang may iniimbento lagi yung mga bagong company, yung mga dati na nag-exist na company, sumasabay sila kasi yung nag-hit ngayon. Yung Paramount, may Paramount Plus. Dati pa yun, alam ko eh. Talaga? Pero Paramount Plus. Alam ko yung MGM din eh. Pero gusto ko mapanood sa sine ngayon yung Heretic. Heretic. Heretic yun. Yun nga. Siguro may mga piling-pili, mga cherry-picked na films na papanoorin mo sa cinema. Tsaka yun nga, bago mo panoorin, check mo muna yung reviews. Yun. Dati ko pa ginagawa yun pero ngayon, mas justified na kung ba't ginagawa ko yung pag-check muna ng review bago ko isine. Okay. Manghihinayang ka sa hundreds mo eh. Tsaka nakakainis nga kasi last time, nung huli kong sine, nasa 370 ang putek. Ano to? Ito yung presyo ng nung 3D. Alam ko dati yun din yung presyo ng sa IMAX. Sa IMAX gagi nasa 700 yata. Kahit naman sa US ang mahal din daw ng ticket sales ng nasa $10 yata. Alam ko 500 pesos din yun. Alam ko hindi lang. 11. Narinig ko from someone na ang $50 daw. Mga nasa 2,000 pesos. 2,500 gano'n. Kasi sa kanila galing yun mismo eh. Sila yung nag-produce kaya mas mahal. Parang ganun yung justification doon. I'm not sure. Kaya parang mas gusto na lang ng tao na lalabas din naman sa Netflix yan eh. Yun nga. Diba? Tsaka ito na lang ang hassle din magda-drive ka pa papunta doon o kaya magko-commute ka pa papunta sa sinihan tapos pipila ka na mahaba. Sa December ngayon daming tao sa mall. Bakit? Yun nga dati napag-usapan natin ayaw natin yung mataong lugar eh. Lalo na sa sinihan kasi kami mga pseudo introvert. Pag December talaga asahan mo na crowded. O tsaka yung judgment mo clouded na rin. Hindi ka na makapag-isip ng tama. Tutuloy pa ba ako? Hindi na. Yun pa. Yun nga, kaya namamatay. Di naman namamatay, pero humihina. Yung humihina film industry cinema. Ano nga napaka tawag dito. Medyo inconsiderate. Tsaka may mga movie na rin na nag-i-straight to streaming services eh. Nakakatawa nga yung ibang filmmakers eh. Pinaglalaban nila na dapat sa theater ilabas yung film nila kahit ang quality pang streaming. Kaya nga, di ba? Nasa gumagawa din. Yung tingin ko yung pride na lang nila yun eh. Pride na lang nila. Their pride and their ego. Na I'm a filmmaker. You know that. So, dapat nasa theater siya nilalabas kasi nga I'm a filmmaker. Yung mga nagpo-promote din na actors eh. Parang, alam mo, uma-acting lang sila eh para panoorin mo yung movie nila. Kaya nga, di ba? Actors are weirdos. Actors are dorks. Actors and actresses. The majority of them are. Yun yung tingin ko. Tsaka marami sa kanila detached from reality naman eh. Mostly. Hindi sila grounded talaga. Kasi of course, hindi na talaga kasi nasa pedestal sila eh. Kaya nga pag pinopromote nila yung mga project nila, parang it sounds and looks fake. Diba? Dati nga sa Disney Plus yun eh. Di ba?
may mga actors ng Marvel na kinakausap nila directly yung audience sa Pilipinas. Gogi, karamihan. Mabuhay, Philippines! Mahal ko kayo. Mga ganung bullshit. Tapos pag i-check mo sila, yung mukha nila, parang napilitan silang gawin. Parang oo nga, kailangan ko nga pa part of the job. Parang dating sa akin yung pagpo-promote nila sa Pilipinas, parang chore. Yung iba enthusiastic, yung iba parang parang jaded na eh. Parang I love Philippines. I've been there to Boracay. Para sa lang yung mga K-pop idol na kung ini-stroke yung ego ng Pilipino. Mahal ko kayo. Tas magsisi. Diba? Parang biglang tawag dito. Biglang magwawala. Good promotion eh. Sabi ko nga, tinitake advantage para lang nila. silang din mga nagbebenta lang sa, parang salesman, di ba? Oo. Stroke ego ni buyer para bilhin to. Ganun lang yun. Well, I don't know about that behavior kasi para sa akin, ang fake lang talaga. Hindi siya... Gusto ko sana kahit paano naman genuine kasi meron namang return sa kanila eh. Yun lang yung point ko doon. Sa akin naman parang, business nila yan eh. Hassle nila yan eh. Tsaka sana nga maibalik lang natin sa dati yung mundo na hindi tayo masyadong pumupuna sa mga ginagawa ng iba't ibang celebrities, ganyan. Ayoko nga kanina nga ayoko na sanang i-bring up yung cheating scandal. Pero 90s yung yung issue na yon, hindi yun basta may expose kasi walang social media. Ano lang yun siguro tabloid. Tabloid. Tapos hindi pa maniniwala yung tao. Ito kaya blind item. Yes, sasabihin ko na nga blind item eh. Gusto ko yung mga panahon na pinag-uusapan natin yung mga talagang dangerous scandals na nangyari sa Pinas. For example, Manila hostage crisis. Yung gano'n. Tapos yung mga yung iba pang hostage crisis na involving kids. Ang dark nun eh. Grabe yun. Yung Ampatuan Massacre, Darkest Times. Tsaka yung sa, sa train station ba yun? Yung hostage ng bata. Yun nga. Yun ba yung sa Pasay? Nakalimutan ko yung pangalan ng bata eh. Pero grabe yun. Yun yung unang beses na... Alam ko gumawa si Cara David. Hindi ako sure. Gumawa siya ng doco. Hinanap niya yung girl. Tapos nag-usap sila. Tapos parang nag-mature na siya. Hinanap niya yung guy. Gusto niyang kausapin or patawarin sa ginawa niya. Pero patay na yung hostage taker. Namatay sa old age. Ganun. Parang reconciliation. Ang galing nga nung docu ng GMA. Bilib ako sa mga documentaries. Yung Eyewitness, no? Eyewitness, yun. Yun nga. We can talk about that maybe later sa next episode or... Tingnan natin kasi baka kung saan tayo napupunta minsan. Podcast na to eh. Sa conversation natin. Alam, pinaka na-darkan talaga ako na story yung sa sa Manila hostage crisis. Yung police. Pero hindi kasi yun yung unang beses na na-involve yung stupidity talaga ng stupidity ng media tsaka yung incompetence ng ibang pulis. Sobra gagi. Walang makakapag-deny nun. May incompetence talaga. Tapos ipipilit pa kasi nila na may lapses talaga kami. Okay, at least mayroon kayong... at least nag-held accountable kayo. Yun nga, they were accountable for what they did. Pero nagsisisihan sila. Tapos nakakahiya din yung Pilipinas sa world stage noong time na yun eh. We have to admit, yun talaga yung nangyari. Sa akin naman, it's an isolated case. Wala namang may gusto mangyari. Naman. Biglaan lang din. Pero alam ko nag-sour yung relationship ng China tsaka Philippines noong time na yun. Hong Kong yata yan. Ay, sorry. Hong Kong national siya mga yan eh. Ngayon part na rin sila ng China. Okay, sige. So yeah, technically we're somewhat right. Okay. Kind of. Yun. Tapos yung nalala mo yung Wawa We Stampede. Ay, oo. Gagi. Grabe yun. Tangina nun. Ang lala nun. Yung pile ng dead bodies nun. Nakakilabot. May images ba na lumabas out of that? Wala, no? May lumabas sa ABS-CBN. Nakabalot ng karton yung mga bangkay. Gagi, nagpatong-patong. Ano yun? Kasi, grabe yung mga papremyo ni Willie nun eh. Oo nga eh. Talagang lahat gustong makakuha nun eh. Yun nga yung sad dun eh. Kasi nga, di ba, maraming hirap nga sa buhay. Ika-host sila. Nagbakasakali sila dun. Tapos yung iba, namatay sila dun. Na-exploit. Na-exploit yung poverty. Poverty. Lungkot nun, puta. Kasi yung mga niya, too good to be true eh. Parang, pag pumunta ka, meron kang ganitong presyo. Kaya sila nag-uunahan makapasok. Ganun yung nangyari. Tsaka if you take a look in the details din kasi nun, it's really sad kasi gusto lang talaga sana nila lang makatulong sa family nila. Yun. Gusto lang nilang
Have something, kahit maliit lang, di ba? Yun nga eh. Pero kasi, yun din yung time na parang bumagsak din yung mukha ni Kuya Will. Tsaka yung time na yun, sobrang boom talaga ng Wawawi. Oo nga, Kahit ako dati, pinapanood ko yung bata ako kasi nakalibang panoorin si Willie nung time ang saya para ka nanonood ng comedy show. Ngayon, pag nanonood ka ng show niya, parang nakakatawa parang ayoko maging boss si Willie. Lagi na lang siyang galit. Oo nga. Willie, tsaka dyan! yung nagagalit siya dun sa staff niya. Yung pinapagalitan niya on air. Hindi, ang dating sa akin nun, parang may pagka-power, parang may pagka-power trip na. Gusto ko manood ng live, tapos yun lang yung aabangan ko. Sino kayang staff ang pagagalitan ni Willie ngayon? Maawa naman kayo sa akin. Lahat na lang. Ako na lang gumagawa. Pati ba naman yan? Gusto ko dun yung malumana yun, tapos biglang, sigaw siya na ganito! Yung alam mo yung biglang, ikaw! Yung parang tinaas mo yung volume, o mahina, biglang tinaas mo, nag-crank up yung volume, ganun siya magsalita. Ganun ba? Bulag siya. Bigyan ng TV yan! Tangin. Pero you have to admit, part din siya ng pop culture. Icon si Willie Revilla. Icon siya ng Pilipinas eh. Pero alam mo, sa comedian, okay naman siya, si Kuya Will. Ngayon parang tumatanda na siya, naging aburido na lagi. Yun nga, factor din yung age niya, tingin ko, kaya ganun siya magsalita, ganun na siya makitungo. Kasi wala na siyang tolerance sa bullshit eh. Parang tanda ko na eh, ano ba kayo? Yung pag-cooperate naman kayo, parang no room for mistake siya ngayon eh. Parang mamali ka lang ng basa sa script. Oo nga, para siyang yung instructor mo sa music na pag nagkamali ka sa isang nota, hahatawin ka. Kumusta kaya mga empleyado niya, no? Okay pa ba kayo? Hindi ko, siguro terrorized. Yung mga co-host niya, no? Yung pag-uwi sa bahay, ba't ko ba ginagawa to? Hindi, siguro they're paid well. Maybe they're compensated. Kasi that's why they would stay. Pero siguro yung nararamdaman nila kay Willie, hindi ako sure yung parang kay Ellen DeGeneres. Yung nagiging asshole talaga siya sa mga siguro sa staff. May nakakwentuhan tayong isa, no? Dami nung sasabihin. May rin talaga. Hindi naman, wala nang perfectong host eh. Wala nang perfectong tao. Lahat naman tayo may flaws. Lahat may flaw. Ay, gagi. Nabalitaan mo ba si Kibuloy? Ide-demanda daw niya si Ray William Johnson. Wow, nakakulong ka na. Huwag dedemanda ka pa. Yung team daw niya yon nagbigay ng demand letter sa kanya. Yung parang ite-threaten siya na isu. So, nakatanggap siya sa email niya. Dahil lang sa gumawa siya ng content about Kibuloy. Ganun yung kasing video na yon, alam ko nasa 8 to 10 minutes yata yung video na yon ni Ray William Johnson. Ba't di nila kasuhan si Mutahar? Nga, di ba yun yung unang yun yung nagsimula eh. Di ba? Yun yung unang nag-expose kay Kibuloy. Kaya siya hinulit. Kaya yung channel ni Kibuloy sa YouTube nabura dahil kay Some Ordinary Gamers. Hindi dinamanda yun, pero si Ray William Johnson, tinarget nyo. Ini-exercise lang naman niya doon yung freedom of expression. Opinion niya yun eh. Wala nga siya opinion, parang nagkwento lang siya about Kibuloy eh. Well, sinamarize kasi niya kung ano si Kibuloy, yung timeline. Tama naman siya doon. Ano bang mali sa sinabi niya? Kaya natatawa nga ako doon sa video. Tingin din itong mga followers ni Kibuloy, napaka-powerful pa rin ni Kibuloy sa ano. And yun nga, akala kasi nila nagre-revolve sa kanila yung mundo. Akala nila so big si Kibuloy na maraming nagtitreten sa kanila. Hindi, gusto lang talaga siyang ma-apprehend kasi nga. Kasi may krimen siyang ginawa. Meron siyang 68 victims. Diba? Tapos, maraming yung accusation nga sa kanya, sexual exploitation, grooming of a child. Human trafficking. Nakasaad dun sa FBI na file yun FBI yun i-refute mo pa ba yun? Malamang in-investigate nila thoroughly and through the years. Diba? Tapos, nung time na huhulihin na siya, puta, akala mo kung sinong vigilante na hindi vigilante. Akala mo kung sinong fugitive na ewan eh. Parang, oh my God, my life is under threat. Oh my God, they're gonna kill me. May mga nagpe-prayer meeting pa sa parang mga ewan. Kaya nga, diba? It's a cult. Like it or not, it's a cult. Cult. You know, if, dito mo malalaman kapag cult talaga ang isang cult. Kasi diba, they would always want you to acknowledge them as a religion. They would really hate it if you call them a cult. Wala nga amin na kulto sila. So, you're a cult. Nagalit ka na tinawag kang kulto. Tsaka, sa akin, ito, sarili kong to. Kapag sinasambon mo yung tao, hindi yung Diyos. Kulto kayo. Ganun lang yun, diba?
Kapag sinasamba mo si Sinu Oh. sa Scientology. Fictional character. Kulto talaga yun. Gago. Ang daming kulto dito sa Pilipinas na hindi pa kilala. Marami. Sa mga probinsya, marami. I don't know if it's fun to be in a cult. Pero kasi kung merong ang bullshit detector, nakakaamoy ka ng bullshit, hindi mo matotolerate yun. May critical thinking ka. Yun nga eh. Tangina kung ako yun, tapos naririnig ko yung bullshit na lumalabas sa bibig ng religious leader. Panginoon to, sinong ginagago mo? Diba? Parang... Tingin ko na ano lang nga eh. Ang common, tawag dito, ang common na reason kaya may mga nabibiktima ng cult daw kasi maraming vulnerable, mga galing sa impoverished families, looking for connection. Yun yung mga target nila. Yung may mga troubled past, mga broken people na naghahanap ng belongingness. They're looking for connection. They're looking for a community na mag-a-accept sa kanila. Tapos exploit ka. Tapos kapag nakuha na nila yung loob mo, ayan na, sisimulan na yung... Doon ka na nila iguguruma sa fanatic. Kung talagang mahal mo ako, you should have sex with me. Ganun yun. Inalaw ni Lord kung bakit nangyari yan sa'yo. Alam mo, at nandito ako para i-save ka. Embrace me as your king, as your God. Ganon. It's dark to talk about this. Pero ang comedy, pero... ang comedy kasi nila para silang mga goof. But I feel sad sa mga members. Yung victims, you would feel bad for them, of course. Kung tao ka, you'll feel bad for them. Pero fuck those religious leaders na exploitative. Tanginan yung lahat. Na pera-pera. Or so-called religious leaders. Ginagamit yung just for their own... To justify sex. For their own pleasure. Yun nga, for their own sexual satisfaction. Hindi ka na religion nun. Wala naman ako alam na legit na religion na ginawa yan eh. Pero siguro, kung yung tao mismo na involved, very pervy. Ayun, hindi na dapat involved yung mismong religion. Yung tao na yung i-apprehend mo. Alam mo ba yung yung NXIVM? Ano yun? NXIVM. Ano yun eh? Nagsimula siya na para siyang business na enterprise. NXIVM. NXIVM yung tawag. Saan yun? Summarize, sa US. Sa US, medyo siya eh. Medyo kibulo yung style. Noong una, parang... Business, ganun. Business lang siya. Parang ganun yung sinasabi invest nila. Invest ka dito, invest ka dyan. Basta ganun, parang basically tuloy. Basically, para siyang... yun nga, para siyang enterprise lang. Okay. And then, unti-unti siyang nagtatransform into a sex cult. Sexual cult talaga siya. Sino yung hayop na leader dyan? Si Keith Raniere, yung pangalan. Talaga? Ang gago nun sobra. Nung tumagal, naging na sila parang sambahin niyo ako. Kapag hindi mo ko pinagbigyan sa sa sexual favors ko, masama kang tao. I-smite ka ni Lord. Biglang ganun, pero biglang nag-180 yung situation. Talaga? Tapos nakulong naman na yung hayop na yun. Active pa rin sila hanggang ngayon? Active pa rin? Hindi na. Nung 2018, natapos na sila officially, ganun. Pero mga bandang 2016 na na siya, nahuhuli na, ganun. Okay. Ang stupid talaga. Akala nila forever na yung ganong manipulation. Pero alam mo yung mas weirdo. Di naman mas weirdo, pero kasing dangerous lang din. Yung mga UFO death cult. Ay, oo. Yung Heaven's Gate. Heaven's Gate? Tanginang yun, kailangan mag-mass castration. Nakanood ako ng docu nila last time eh. Grabe yun. Kasi daw sa next life, hindi ka na makaklasify as boy or girl. So, castrate mo na yung sarili mo. Parang, wow. Ang tawag nila sa katawan mo, katawan tao mo is vessel ba yun? Or parang ganun yung sasakyan, kotse. Basically, wala kang identity. You're just this shell. Shell. Isang shell. Of your former self. Heaven's Gate. Grabe. Ang weirdo nun yung leader na yun. Ang pangalan nun si Marshall Applewhite. Ang weird. Mayroon siya dibang speech yung sa TV na... Ang creepy no? Ang creepy kasi tirik na tirik yung mata niya. Ganyan. Malapit na kami umalis dito. Sumama na kayo. Dadating na yung comet na Dido ba yun? Meron silang pinaniniwala na every 700 years may comet daw na dadating dito sa Earth. Tapos yun daw yung magiging sasakyan nila sa afterlife nila. Yung may darating daw Kaya dapat daw pagdating daw ng comet na yun, exit ka na daw sa vehicle mo, which is yung katawang lupa mo. Mag-suicide ka, gano'n.
Yun pa yung mass suicide na nangyari. Parang Jonestown din eh. Jonestown. Pero mas mas... Yung Jonestown kasi makalat eh. Oo nga eh. Sa kanila parang enjoy mo muna yung last moment mo dito sa Earth. Tapos pasok ka na sa kwarto mo. Ganon. Oo. Tapos magpakamatay ka na doon. ang gago kasi doon, in order niya yung mga disciples niya na magkapon. Tapos iiwanan din nila yung vessel. Anong sense doon? Yung reports nga eh. Yung mga reports doon na ang kalat daw kasi nung tawag dito, yung castration nila. Castration. Hindi parang tinanggal lang talaga. Parang hiniwa lang talaga. Tapos nagkalat. Tapos may mga namatay as a result kasi blood loss. Ganun. Ang gago talaga nung kulto na yun. Grabe, hayop na kulto. May website nga sila hanggang ngayon eh, no? Yung website nila, active pa. Active pa. Grabe. Tapos straight out of the 1990s. yung web design. Yung parang siya na unang internet pa eh. Yung parang era before Friendster, ganun. may charm nga eh. May certain charm din yun eh. Tapos mostly mga members din nila, mga nasa rin eh. Mga nasa Skid Row, ganun. Mga broken people din na naghahanap ng belongingness. Yung iba dun professionals eh. Mga professionals, yun pa. May mga mayayaman sa kanila. Tapos... yun yung mga nagpopondo sa kanila eh. Tapos meron silang business na web design. Yata. Yun yung nila eh. Yun yung way of para kumita sila ng pera at mapondohan yung kalokohan nila. Marami pang yung mga details regarding Heaven's Gate. Marami naman doco yun sa YouTube. Kung interested kayo, di panoorin nyo. Pero isa yun sa mga pinaka nakaka-fascinate na cults eh. Yung Heaven's Gate. Kasi naniniwala sila sa tawag dito sa Doomsday. Sa Apocalypse. Yung mga Doomsday cult ang tawag sa kanila eh. UFO, yun nga, yung Heaven's Gate kasi, UFO death cult siya. Pero Doomsday cult din Doomsday sila. Cult naniniwala sila sa Apocalypse. Na kailangan nilang iligtas yung sarili nila bago magunaw yung mundo. Ganun sila. Pero yung nire-require mo na mag-castration yung... Yun yung nakakatanga eh. Kasi iiwanan mo rin naman yung vessel mo. Ba't kailangan mo i-castrate yung sarili mo? Siguro hindi ka kasi pure pag nag-transcend ka na. Siguro kung kumakausap mo yung leader, ba't kailangan mo i-castrate yung members mo? Aalisan nyo rin naman yan. Wala na rin sense eh. Pag-release nyo ba doon, pag hindi siya castrate, intact pa rin yung bayag niya. Diba? Ang inang yun, self-deletion eh. So, yun yung tawag nila eh. Self-deletion. Self-deletion. Yung sa, imagine mo may kamag-anak ang member nun, di ba? To sumali doon. Maano ka nun, masasyak ka, dumbfounded ka nun. Ang lungkot nun. So dumbfounded. Cults are dumb. Tapos hindi mo na masuntok yung leader kasi patay na din. Ang gago. Pero si Marshall Applewhite, the creepiest cult leader ever. Ang creepy no? Yung video niya. Yung pag nakikita ko nga yun eh, parang... dilat na dilat. Tapos, para siyang hupak. Para siyang parang nag-coke. Para siyang nag-drugs eh. Tapos, parang wait. Start na ba? Wait lang Tama. Para siyang nag one line. Ganon. Tapos sumarap na siya sa TV. Hello. Alis na kami dito. Sama kayo? O hindi? Pero yun nga, pero yung paniniwala kasi nila based din sa religion eh. 'Di ba? Parang tapos dinistort na lang nila sa sarili nilang reality. Yun nga. Tapos yung sinasabi pa nila na may paparating na UFO. Susunduin sila papunta sa afterlife. In the form of a comet daw. Ang weird nga eh kasi religion na may halong sci-fi. Ganon siya. Medyo medyo Scientology. Kasi para lang magtunog convincing. Yun yung kaya in-apply nila yung science kuno. Ayun. May isa pang cult na sobrang lupit din eh. Yung tawag dito, yung The Anthill Kids. Ano yun? Di ko alam eh. Sa Canada yun eh. Canada? May kulto? May kulto sa Canada. Holy crap. Ewan ko lang kung may mga nag-exist pa ngayon. Probably meron pa. Well, the world is crazy. Yes. Yun. Yung kulto na yun, brutal talaga. Paano yung Hindi una kasi, para siyang yung image na somewhat like Jesus Christ. Ganun yung gusto niyang i-project. Noong una, charming siya sa mga followers niya. Ganyan. And then, syempre, nung nakuha niya na yung loob nila, naging marahas siya, nagiging insulting na siya sa kanila, binibilitil sila, talagang condescending. Tapos, dahil nga siya yung parang God nila, di ba? Kapag mayroong may sakit sa kanila, nagiging pseudo-doctor siya
Siya daw yung gagamot. Siya yung gagamot. Anong ginagawa niya? Kukuha siya ng scalpel, bubuksan niya yung tiyan mo, tapos kukunin niya yung part na may sakit. Tangin! Oo, gago. Ang lala nun. Gago. Tapos kung titignan mo yung mukha niya, mukha siyang demonyong demonyong... Anong pangalan ng hayop na yun? Nakalimutan ko yung pangalan niya, pero it sounds French, yung pangalan I forgot the name. Yan, tapos... Pwede mo i-search. May phone, nandiyan ba yung phone mo? Mamaya na, after na. Sige. Maganda, sinesearch natin on the spot Yan. And then, meron namang cases na pinuputulan niya ng limbs yung mga... member niya? Mga followers niya. May ganun. Bakit daw? Anong reason? Hindi kasi, parang, halimbawa, may masakit sa kanila. Ito yung solution dyan. Tatagain niya yung limbs mo. Gago nga. Sobrang gago nun. Tas metal. Ang malupit pa nun, marami siyang inanakan doon sa followers niya. Bale, meron siyang isang batalyon ng mga anak. Wow, grabe. Yun lang yung base, yung summary ng cult na yun, yung The Anthill Kids. Disturbing. Tsaka ano na rin sobrang evil niya. Hindi ko na kailangang alalahanin yung pangalan niya ngayon. Yun na lang yung justification ko. Fuck that guy. Demonyo yun sobra, yung The Anthill Kids. Tapos yung may mga natirang members na anak niya. Yun parang, yun nga, ina-acknowledge nila na yung tatay nila masama. Pero we just want to move on. Ganun na lang. Yun yung parang bittersweet. Sobrang sakit na yun. Parang, alam namin, ito yung origin namin. We came from a monster. Gusto namin maging normal na tao na lang. Monstrous talaga yun, yung The Anthill Kids. Yun, basically, he's a pseudo doctor. Kunwari, alam ko yung gagawin ko sa'yo. Bubuksan ko yung tiyan mo, kukunin ko yung laman loob mo. By the power of God, kaya masakit ulo mo. Buksan natin yung tiyan mo. Buti na banggit mo yun yung sa ulo. Kasi merong isang case yata doon, I don't remember correctly pero parang headache yata. Ang ginawa niya, binuksan niya yung bungo, ganun. Tapos meron pa nga ginawa doon, inutusan niya yung mga followers niya na ipasok yung edits nila doon sa mata. Gagi, sobrang fucked up nung kulto na yun. Gago yun. Buhay pa ba yun? Sana... parang ginamitan niya ng instrument yung bungo nung babae. Babae yung victim niya. Tapos yun, siyempre, di ba, wailing na because of pain. Masakit. Tangin na. It's in-skull fuck? pinapa-skull fuck niya para mawala yung sakit nung ulo. Parang ganun. Demonyo. Sobrang beyond evil siya. Irredeemable nga. Irredeemable talaga. Tapos, kumbaga, special pass siya sa impyerno if ever. Alam mo, saan ako nahihiwagaan? Tangina, sobrang tagal ng buhay ng mga ganun, yung mga cult leaders. Ayun nga yung pag masamang damo, matagal daw mamatay talaga. Pag masamang damo, tagal mamatay. Totoo yun Tangina, mga daming living examples. Naman. Marami rin tayong kilala. Yun, tingin ko sa kanila para silang mga contaminants ng society. Mga poison. Mga vermin. Mga ill-mannered gremlins. Pero alam mo, may mga tarantado rin na magde-defend Yung mga contrarians, bad trip ako talaga sa mga contrarians. Parang yung alam niyo ng mali. justify mo ba? Nakikita niya na mali pero hahanap pa ng way. To make sense in all of this. Madignify lang. Ang gago nga. Mga stupido. Mga siraulo nga dami ko na-encounter na ganyan yung mga contrarians sila. Halimbawa, unanimously agree tayo na masama itong issue na to, di ba? Something's really wrong. Biglang may isang asshole dyan na magde-defend. Ay, hindi. Ito kasi nangyayari dyan, kaya okay lang na nangyayari ang mali na yan. Alam mo yun? Parang inan nyo. Contrarian talaga. Mga stupid tsaka annoying. Tanga. Contrarians are weird. And hindi, parang gusto lang nilang masabi na against the flow sila kahit naman lang stupid ang lumalabas sa bibig nila. Di kasi alam mo, they think they're really cool pag contrarian sila. Being a contrarian is cool. Parang yung sa yung sa mga arguments regarding sa mga conflicts elsewhere. Ang dami magja-justify dyan kahit sobrang evil na. They would find a way to make it seem plausibly right. Alam mo yun, parang saan kayo kumukuha ng tigas ng mukha para sabihin... Buti nakakatulog kayo ng mahimbing, mga hayop. Hindi kaya mga paid troll din yung mga contrarians? Mga Nico the Paid, gano'n. Slight jab. Tigilan na natin yan. Sabi ko lang. Sample lang, gano'n. Naniniwala ka ba kapag yung Pinoy daw talaga, according to sa studies, yung mga Pinoy daw, sobrang low down ng reading comprehension.
Well, totoo naman eh. Nakikita mo naman sa comment section ng mga di ba nga nabanggit ko last time yung mga dumedepende lang sa headline. Tapos nagagalit na agad. Hindi nila binabasa yung buong context. In real life ba, may mga ganun ka rin bang na experience? Dami. Gaya ng? Lalo sa trabaho. Pero kulang tong isang episode pag nagkwento ko. Kumbaga machine gun. Yung kagaya ng yung mga naglo-lowball, no? May binibenta ka online. Nandun na yung presyo, nandun na yung details. Magtatanong pa kung... Last price. Last price. Anong last price niyan? Guilty ako dyan kasi one time may nakita akong item. Tapos binibenta niya. Tama na, reasonable naman yung price. Pero nagtanong ako ng last price. Tapos I feel stupid sa sarili ko. Pag gano'n, kailangan maging sarcastic ka na eh. Ano pagbasa? Ba't ako nag-comment nito? Tangina mo, Frank. Maraming ganyan sa sa FB Marketplace. Yung biglang magchat-chat sa'yo, tapos sila yung mismong buyer yung magbibigay ng condition. Halimbawa, ang benta mo 1,000. 900 na lang kunin ko. Hindi, may mas malala eh. Bilhin ko na yan, 400. May mga ganun gagi, nakakabuisit. Reply, bigyan ka 400, manahimik ka na lang. Bigyan ka 400 na sipa sa mukha. Brutal. Pwede naman, 400 na sapak sa ilong. Kaya nga, di ba? Hanggang bumaon yung ilong mo sa bungo. May mga ganung buyer ka entitled. Kala mo walang ibang kukuha. Nga, akala nila sila lang yung choice. Yun. Doon nga ako natangay, no? Kahit sabihin mong hindi ka naman, kumbaga, licensed seller, ganyan. Kasi nga, gusto mo lang ng quick dispatch ng items mo eh. Sila pa yung magsaset ng standards kung ano yung dapat mong presyo. Ano lang naman sagot yun, if can't afford, don't buy it. Yun nga eh. yung iba naman doon, pag sinabi mo yung, binabaan mo na yung presyo mo, di ba? Ay, ang layo mo pala. Biglang ang katwiran naman nila yung location malayo doon. Meron pa niyan. Mura lang yung brand new niyan. Marami. Ganitong presyo. Makakabili ka ng bago. Di bumili ka ng bago. Kaya nga. Tama. Puntahin lang yun ng mga barat. Mga barat. Alam mo yung binarat mo na nga. Babaratin pala. Kulang na lang hingiin sa'yo yung item eh. Kumbaga sa'yo ito na yung pinakamura. Bababaan pa nila para mga ewan. Bobo talaga, puta. Sobrang stupid. Kaya agree ako doon, yung reading comprehension. Kaya na-encourage ko yung pagbabasa eh. Parang, kahit tapos ka na sa college, bumili ka ng libro, magbasa ka. It might sound like, I'm being harsh, pero yun yung facts kasi. Yun yung nakita ko. Nakakalungkot din. Studies na yan, Studies show. Tsaka, hindi na kailangan. Kapag basa ka lang sa comment section ng mga issue. Reading comprehension, hirap talaga tayo dyan. Yun nga. Kaya magbasa kayo. May naalala akong topic. Sana may dyaryo uli eh. Dyaryo? Oo nga. Meron naman, pero sana mainggan yung tao magbasa uli ng dyaryo. Ako magbabasa ako ng dyaryo. Hindi na ba uso dyaryo ngayon? Meron pa rin, pero wala na ako nakikita kasi nagbebenta sa daan eh. Did we talk about this before? Parang ngayon lang. Ewan ko baka nagde-deja vu lang ako. So saying? Ayun, I was saying. Nakita mo ba yung sting na omelette ng India? Pucha na yan. India talaga eh, sa gift that keeps on giving. Kaya nga comedy talaga eh. Yung sting Indian omelette, hayop yun eh. Paano kaya yun? Pag kinain mo, ma-hyper ka. Na-imagine ko nga yung lasa, tangina parang hindi mo maintindihan eh. Na parang yung itlog, nilagyan mo ng tempra. Ganun nga. Malalasang gamot yung itlog. Hindi ko maintindihan eh kung gets ko naman bagong pauso yun, pero hindi healthy yan to begin with. Hindi nga healthy ang energy drinks eh. Tapos sasama mo pa ng itlog na may chance na magka-cholesterol ka. Dati umiinom mo energy drinks para lang mag-get by. Lagi ako nagpa-palpitate kaya tinigil ko na. Hindi ko rin mag-gets yung point nun eh. Yung Sting Indian omelette. Tanginang yun. Tapos, yun nga, parang lang mag-trend siguro, pero ang stupid. Stupid na yun. Walang reason dyan. India talaga, parang India. Yun nga suki eh. Tapos nagagalit kapag kinikriticize sila. Ba't kasi ganun, di ba? Ayusin nyo naman. hindi racist yung pag-call out ng ganun. Ganun talaga ako. Alam mo, may worse pang darating dyan. Wait and see. Siguro next time, Cobra fried rice. Pwede. Yung seasoning niya, yung diba yung Cobra. Sting siya?
Local brand ba natin ang Sting o international brand yan? Sa pagkakaalam ko, local siya Oo, alam ko local yun eh. pero nung nakita... umabot sa India, no? Yun nga Tsaka hindi ako sure kung talaga nga bang Sting yun. Kasi mukha lang siyang Sting yung lalagyan niya. Hindi ko nakita masyado Nakita ko na lang yung omelette Tapos may Sting. Sa itlog sabi, tas yung nagluluto parang tama lang naman itong ginagawa. Yung mukha niya, sinasabi niya na, well, normal lang to, so I'll cook it. Siguro diba? Parang let's find another new trend. There you go, that's there. Put the energy drink on the egg. Alam mo, nung nakita ko yan, sabi ko, this is diabolical. Evil. Beyond evil. This is irredeemable. This is the meal of evil people. Mga diktador kumakain yan. Dami rin yung mga wild stories about India. Mga cult leader kumakain nun. Alam ko sa India may mga cult leaders din pala. Oo naman, marami dun. Ay, di ba may gusto ka ikwento sa akin? Ay, oo. Ay, hindi lang sa akin, sa kanila. Go for it. Kanina, nauubo ka? Okay ka lang ba? Actually, di ako, pero kaya, okay lang yan. O nga pala, may nararamdaman ka. Sorry pinilit wala na, give up ko na yung nararamdaman ko sa kanya. Tangin ang buhay to. Hindi, ito kasi yun. Sige, kwento mo. Papasok ako ng jeep. Okay. May nakasabay ako ng na masayistang bulag. Tapos may kasama siyang nakakita, parang guide niya, ganun. Ang una, nagra-run siya kasi, bakit kailangan natin mag-participate sa Christmas party? Hindi naman kailangan. Sasayaw pa. Ako naman naisip ko, sasayaw kayo, puro kayo bulag. Oo nga Paano yung makikita yung step? Yung nga, awkward nun. Oo. Kasi lakas ang boses niya siguro pakaramdam niya. Di ko naman kayo nakikita Wala akong pang sa experience sa reaction niyo, ganun. May kinuwento siya na meron siyang client na nagtatrabaho sa army, ganun. Maton na maton, medyo sore daw yung muscles kasi nag-basketball. Okay. Yung term niya, pinadapa niya, on the wings of love na daw niya dun sa higa. On the wings of love yung position? Yan yung term mo. So, on the wings of love. Kasi katabi ko lang minamasahe ko na, ganun. Maya, kinuha yung kamay ko. Pinag-guide doon sa itlog niya. Ang term pa niya, pinapakalkal sa akin yung itlog. Kami mga pasahero doon na-shock. Ano nangyari? Yun nga Di ako pumayag, syempre. Di naman ako bakala Ganun yung term niya. Sabi niya, sir, kung gusto mo ng ganyan, sa Ispaul ka na lang pumunta. Hindi kasi nagmamanhid yung mga legs ko Baka dito yung masakit. Baka pwede mo kalkalin. Tangin yun. Ang weird, no? Kasi gagi ang sakit kaya pag pinressure mo yung itlog. Yan nga, anong trip, no? Yung ball sack mo. Sakit nun. Yeah. Gago. Tangin masokista siguro yung client niya. Tapos sabi niya, kung sa ibang masahista yun, kakalkalin talaga yun. Pero ako, hindi naman ako ganun Sabi ko na lang, sir, kung gusto mo ng ganyan pala, sana nag-ispakol ka na lang. Tapos lakas talaga ng boses niya. Rinig sa buong jeep. Tapos kami nakatinginan akong, co-passenger sa Jante. Nagkatinginan kami sa reaction ko. What the fuck? Manong ka? Tapos siya natawa. Kasi hindi ko napigilan yung, ito naririnig ko. Kahit ako masyasyak ako nun Tapos pinapakalkal yung itlog, baka damay na rin daw yung yung etich niya. So, sir, di talaga ako ganun. Sorry talaga, sir, hanggang dito lang kaya ko. Sa bewang lang. Oo, ganun. Sabi ko, nangyayari pala yung ganun. Hindi, alam mo parang, anong tawag dito? Para siyang exploitation din di ba? Nakakatawa siya, pero at the same time, nabibiktima pa rin pala sila ng mga abusers, no? Yun nga. Yung parang, ang nakakagalit doon. Nagtatrabaho lang sila ng maayos. Oo. Yung despite ng kapansanan nila, nagiging functional member sila ng society. Tapos aabusuhin mo. Yun nga You're a piece of shit. Doon sa client, you're a piece of shit. Tsaka meron dong... Inamo ka. Piece of shit talaga yung client na yun. The fact na nasa army ka pa, if ever. Tsaka tawag dito, ang dark din kasi kung isipin mo. Kasi, well, it's one thing if a woman is getting abused. But, hindi, lalaki yung... yun nga. Pero dahil lalaki siya, tapos bulag din siya. Diba? Diba parang ang gago mo naman? Alam, pwede niya nga ireklamo yan sakali. Pero wala, ginawa na lang nilang katatawanan. Pero... if you look at the bigger picture, abuse yun Abuse nga sexual harassment yun din. Diba? Kasi hindi, kasi may mga kwento-kwento rin sa army. Hindi naman daw lahat straight
Oo naman. Kahit naman anong sexuality mo, may karapatan mo pumasok sa army. Oo. Diba? As long as nag-aaral ka. Regardless of her occupation. Oo. Pero ang tanginang yan, paano siya nakakakuha ng dun satisfaction? Diba? Yung parang, itlog mo, minamasahin, sakit nun, gagi. Di ba meron? Kalkal nga yung term eh. Kalkal eh. Tapos meron pa nga, di ba yung asshole, minamasahe rin. Oo. Ang weirdo nun, gagi. Gusto nga iganon. Ay, puta. Siya parang, di sir, di po ako ganyan. Sorry po kasi masahista lang talaga ako. Di ako nagaganyan. Ang inang fucked up naman nun. Fucked up. Nakakatawa, pero pag hinimay mo, parang, tol, na ka, biktima ka. Yun nga Tapos the fact na ipagsasayawin pa sila sa Christmas party. Alam mo, lintik din yung mga Christmas party natin dito no? Obligado ka. Guilty ako dyan, man. Kasali ako. Sasayaw ka rin. Shit. Yun na lang yung shit. Di alam mo, nakakainis kasi dyan. Puta yung pag Christmas party, dapat magsasaya lang kayo. Pero itataya mo rin yung dignidad mo. Hindi, dignidad eh. Ang sa akin, wala akong pake, magsasayaw dyan. Okay lang yun. hindi naman ako Pero kasi yung hassle lang doon, magpapalit ka ng damit. Yung marami kang bit-bit, kakain ka na lang Gusto ko lang kumain Tapos sumali sa raffle Ba't may ganyan-ganyan pa? Yun nga parang diba? Hindi ko alam kung lame ba yung itatawag yun or parang iniisip ko nga dyan para siyang power trip Alam mo yun, parang... Yung after ka nilang stressin, i-entertain pa kita for your own amusement, king ina mo ka. Oo nga. Dating sa akin. I mean, come to think of it, for a whole year, you're working your ass off. And then by the end of the year, you'll have to entertain your bosses. It's a modern day slavery. And I'm a slave. Sorry, guys. It's a dark story din. Kung iisipin mo, Pero kasi nila camaraderie, bullshit. bonding. Excuse na lang yan. Di na ako naniniwala dyan. Sino ginagawa mo? Mag-party lang, walang ganun. Yun nga pwede namang... Pero mag-hire na lang ng banda, tapos, Actually, ito nga may hinahire silang mga banda, kung sino man. Talagang booked. Talagang loaded. Tapos kailangan yung mga employee rin mag-entertain din. Sabi ko, bakit? 'Di ba? Sa ano 'yan? Kahit sa ang company nangyayari. Sa amin kasi wala akong choice. Ba't wala kang choice? Guilty. Siyempre. Dapat nga i-petition yun Wag nang magpa-party ng may ganyang merong ganyang humiliation. Ako sa akin na lang, sige, gusto ko na lang matapos to. Wala na akong pakialam. Pero pwede rin siguro ang reason kaya may ganun, yung empleyado yung mag-entertain sa Christmas party is because may nagpasikat na na empleyado. May nagpabibo. Sino man yun? Ina mo ka. Tangina niya. Gago siya. At saka bakit obligado, di ba? Ang daming obligasyon pag Pasko Sasabihin nila once in a year lang naman. So, gagamitin yung reason yun para mag-abuse. Di ba? Ang stangi Ay, nako. Ang daming eklat dito sa Christmas ng Pilipinas, no? Ano na yan kumbaga bulok na tradition na yan. Yun nga bakit sa tropical country may pine tree as a Christmas tree, di ba? Ay, no. Di ba? Di mo ma-explain. Yung parol medyo gets ko pa palamuti Okay lang naman yung parol, walang problema dyan. Naging part na ako ng sistema. Tsaka bago mag-New Year, tangina, may nagpapaputok, may boga. Ay, no, yan ang pinaka-hate namin ng family paputok. Buti na lang kaming buong pamilya namin, mutual understanding na walang magpapaputok sa pamilyang to. Mag-iingay lang kami, magpupukpok ng kaldero, mag-revolution ng motor. Okay lang yun. Pero okay lang yun. After 12, wala na. Balik sa normal, tulog. Yun nga, back to the basics. Ako nga, ako nga pag bagong taon, hindi ako nagpupuyat. Pagka 12, Happy New Year, blah, blah, blah. Tulog na. Beso-beso with the family. Wala ko mag-bike kinabukasan kasi for sure wala masyadong tao nun. Pwede. Diba? No? Maluwag yung kalsada. Yun lang yung sabihin na natin perks after New Year. Kumbaga, maingay talaga pag Christmas Tsaka, napansin ko lang, tangina, ang bilis din ng taon na to. Sobra. Di ba? Parang nakaraan lang, January, nagpa-podcast tayo. May December na uli. Yun nga Di ba? Ang dami nangyari. Or masyado lang fast-paced ngayon yung buhay natin. Yun nga, ang bilis ng marami lang tayong ginagawa sa buhay, kaya pakaramdam natin mabilis ng taon. Siguro, pero ewan ko parang hindi natin kasi nakakalculate yung oras natin Nangyari na lang na,
panibagong buwan na, 6 months na tsaka dumaan. Tsaka pag adult ka na talaga, parang hindi ka na hype sa Christmas season or December, ganun. Actually, hit ko na nga tong December, sa totoo lang eh. Kasi daming gastos, daming ganap. Gusto ko lang matapos ang taon na to. Tapos yung ninong-ninang pa, obligado. Buti na lang. Hindi naman sa madamot ako, pero hindi naman sa grateful ako sa hindi naman sa nagre-reklamo ako na maraming gathering, pero nakakapagod. Hindi, nakakapagod. Masaya ako sa mga yung mga malilit na Christmas party, mga tropa-tropa. Don't get me wrong, pero nakakapagod talaga. Well, I don't know if alam mo, ito nga napansin nila no, nang nakararami na, ewan ko kung ka-generation natin, mga millennials. Yes. Hindi na daw ganun kasing saya yung Pasko ngayon sa mga Pasko nung 10 years ago. Kasi bata ka pa nun. Tsaka yung katawan mo rin kasi parang gusto mo lang magpahinga. Yun nga. Kami obviously, wala kaming Christmas. Wala rin kami New Year. Pero kahit pa paano, sineselebrate na lang namin. Sineselebrate ka ng New Year. Kahit wala naman talaga sa namin, sa culture namin. Ganun. Sineselebrate na lang. Nandito kami. Maingay sila. Maingay na rin kami. Pag New Year, ganun. Ganda, kain, ganun. Pero tapos tulog afterwards, nood ng movie. Pero lechok talaga yung mga nagpapaputok bago magpasko. Maliliit utak ng mga hayop na yun. Ngayon? Unang-una, bibili ka ng mahal na paputok para lang pasabugin. Diba? Parang ka nagpaputok ng pera mo. Tanga ka nun. Hindi kasi, okay lang. May mga tao na may mga taong nagpapaputok sa mga hindi dapat pagpapaputok na lugar. Mga tanga. Sa kalsada nga pag dadaan ka, naglalakad ka lang, bigla may puputok sa malapit sa'yo. Ang sakit sa tenga nabubulahaw ako Tsaka yan bagong taon naman okay lang yan Paano kung naka-aksidente kang tanga ka? Oo nga. Diba? Bagong taon naman, wala na akong daliri. Hindi mo naman pwede masabi dun sa naputol, mo next year, tutubo naman yan Ina nyo. Tanga na yung alien, nagre-regenerate yung daliri mo. Hindi ko lang bagets yung ultura. Just Chinese tradition yung fireworks para daw matanggal yung bad spirit. Oo, alam ko diba? Yun. Marami naman nakakaalam. Mga bad spirit ako, kaya galit ako sa paputok. Hindi, alam mo yung ayoko lang talaga yung ingay Tsaka kawawa din yung mga hayop Lahat ng hayop. Lalo na pag for parent ka. Hindi kasi may alaga ka. Sobra silang may stress nun. Diba? Hindi sila makapag-concentrate. Para silang nasa war. Ganon yung pakaramdam daw nila. Kasi parang may shock. Na-enjoy ko yung mga yung fireworks na sasabog sa langit, yung makulay, gano'n. Ay, okay lang yun. Pero yung mga sinturon ni Judas, yung plapla, 5-star, plapla, putang inang mga paputok yan Yung parang machine. Tapos, diba, nakuha mo, diba, nakadamage ka ng property, hayop ka. parang parang sa akin kasi, parang medyo shell shock yung dating. Hindi ko naranasan yung shell shock. Tsaka yung mga tarantadong nagpapaputok ng baril pag bagong taon. Meron pa rin. Sana mag-backfire sa inyo, mga hayop kayo. Kasi ang daming delikado yun, stray bullet. Maya, lalo na sa mga dikit-dikit yung bahay, nagse-celebrate lang kayo, biglang may bubulag tayo dyan kasi tinamaan ng stray bullet. Gagi. Paano mo mahanap kung sino yung nagpaputok nun, diba? Oo nga. Kaya kayong mga nagpapaputok ng baril pag bagong taon, sana bumalik sa inyo, kayong tamaan, mga puki ng ina nyo. Di ka naman galit? Hindi, galit ako sa mga yun. Okay. Kung may mahuli mga isa, makikisapak talaga ako Parang, harap mo sa akin, susuntokin ko agad. Kasi di nyo deserve mabuhay, mga demonyo kayo. Hindi ka naman sisisi doon. Gets ko naman yun. Kasi nga, sensitive yung ano ko sorry. Ano yun yung relo mo? Wow, ang yaman. Nag-flex ka ba sa akin? Aking Rolex Tagalog. Uy, sentimental value. Tumama sa lamesa, lakas Shoutout kay Sam. O baka naman sinadya mong ingayan yan para i-flex mo sa akin. Kasi wala pa daw magbagong taon. Ay, gago. Gago. Tanggal headset ko, sakit puta. Namukha. Sumabit Pero yun nga Sana mamatay na yung tradition na yung pagpapaputok na yan. Hindi, hanggat may nagbebenta Hanggat may nagbebenta, hanggat may bumibili. Imagine mo na lang yung stress ng mga sundalo sa ingay. Pag sa war. Yun pa, diba? Yung mga biglang matitrigger yung PTSD nila. Biglang nag-amok. Ngayon ko lang naisip, gagi. Come to think of it, probably yung mga may PTSD tapos nakakarinig ng mga biglang pumutok. Ano talaga yun, may shell shock yun. Imagine that. Uulitin ko sa mga magpapaputok ng baril ngayong bagong taon, sana kayong tamaan. Sana makapon kayo.
Gag. Sana hindi na kayo dumami. Sana matigil na sa inyo yung bloodline. Nakapagpaputo ka ng baril. Wow. Badass. Ina mo. Makauli. Gago ka. Nakikinig ka dito at balak mo magpaputok ng baril. Gago. Magpaputok ka na lang, bro. Magkapapakilala sa akin, uuntog kita sa pader. Wow, ang gangster naman. Nakakagigil lang kasi. Paano kung may matamaan sila? Hindi problem. Well. O kahit sabihin mong blank bullets eh. So, baril pa rin, nag-instigate ka pa rin ng violence, tarantado ka. Parang sarap na lang barilin ng ng pellet gun. Sa itlog. Blank bullets pala yan eh. Ako na lang magpapaputok sa'yo. Di ba? Gumamit ka ba dati ng pellet gun ng bata? Oo. Pumasali kami. Nakakatakot eh. Pero tangina yung mga pellet gun natin dati. Ang daling masira. Kung meron pa yung gabi-gabi schedule eh. Kalaban natin, mga taga doon. May gang war. Na yan. Yung gamit dati namin na pellet gun, yung tactical, yung kulay green na may black. Ano pa yun eh, nag-iipon pa ako nun pambili kasi di ako binibigyan. Dati mahal na ako dun eh. Sa 100, mahal na yun ha. Dati gusto ko nga bilhin yung shotgun na pellet gun. Malakas kasi yun, yung kulay silver. Malakas tapos puta yung presyo 180. Tangin na para sa akin, 10,000 pesos na yun para sa akin, 1,000 na yun. Nung bata ako. May mga nagbebenta naman ng ganun ngayon, pero high quality naman. Minsan gusto akong bumili, pero ay, sayang pera. Gagi masaya yung paintball. Na-try ko yun. Pero pag tinamaan ka. Sobrang sakit, lintik. Tinamaan ako sa kamay nun. Ako sa mukha eh. Ay, naalala ko ngayon, masakit pa rin eh. Tinamaan yata ako sa mukha, sa ilong. Pero may maskara naman ako. Pero ang bigat, no? Ang bigat nung feeling. Ang bigat din nung armor mo dun eh. Masaya airsoft. Hindi ko pa na-try kasi yan eh. More on strategy kayo. Hindi, tsaka nakakapikon kapag natamaan ka sa paintball eh. Parang sakit. Ilang strikes lang, out ka na. Ang inang yan. Tsaka sa paintball, titipidin mo yung bala. Kasi first time ko mag-paintball, galing ako sa airsoft. Nirarat-rat. Tug-tug-tug-tug. Sinasabay ako nung medyo, sir, di po airsoft yan. Ay, ganun ba? Kaya naubusan agad ako ng bala. Hindi pala ganun yun. Sa amin kasi, ewan ko kung ganun ba talaga yung rules doon. Yung meron kasing nangyari na out ako, tapos dapat maubos mo man lang yung bala, di ba? Or at least makonsume mo lahat ng bala mo sa paintball. Ang nangyari, na-out ka agad ako, sobrang engot ko rin kasi. Sinubos mo agad. Tapos nung nainis ako, tangin out na ako. Niratrat ko yung bala sa lupa sa sobrang inis ko eh. Sana masulit ko man lang tong bullets. Ayun, mahal pa naman. Binayaran mo kasi yun yung bawat bullet. So sabi ko, okay, out na ako. So uubusin ko sa lupa. Tapos galit na kasi ako nun eh. Pero minsan paintball tayo. Tayong dalawa lang. Hindi, hanap tayo ng mga kasama. May nagpe-paintball ba na babae? Meron din naman may mga boyish naman eh. Mas magaling pa nga sila minsan. Trip mo ba yung mga ganun, mga boyish? Ha? Depende. Minsan di mo rin makakasundo yung ganun. Mas lalaki pa sa'yo eh. May ego trap din. Bakit may issue ako sa sa mga ego trap na tao? Ano bang mo dun? Ay, wala lang. Parang ang insensitive na kasi minsan. Yan lang naman sa akin. Nagiging preachy. Pero controlling. For another story na yun. Probably. We don't know yet. Anyway, let's wrap it up. That should do it. We'll be back and we'll see you soon. Thanks for listening. Thank you. Yeah, and bye-bye. So mga magpapapatok uli ng baril Okay, bye-bye. Bye-bye.